Musika, 5 araw pa lang ang nakalipas, ngunit salamat sa paglitaw ng mutated tree at pagbaba ng Great Tree, Singudigidu, ang wasak na Australia ay naging napakalago at masigla. Ang mga sanga ng willow ay tumubo kung saan-saan, kahit sa mismong tuktok ng puno ng willow, at sa mga bangin at dalisdis sa Australia, kaya para itong isang maliit na gubat ng willow. Kaya naman, lumitaw ang divine rays, kahit malayo, para silang naliligaw sa gubat ng mutated tree. Nang makita lang niya sila, masayang tumakbo si Xiao King at sumigaw ng malakas. Ang Little White Elephant, si White Jade, sa ngalan ng dalawa sa likuran niya, ay mahinang tumawag, Ling-er. Nandito sila para magpaalam sa Divine Tree, ang puno ng willow. Ayon sa sinabi ng White Elephant, tila dalawa lang sa Divine Rays ang magpapaalam sa lahat, habang siya, ang White Elephant, ay mananatili dito. Pero si Ngutidu ay hindi maintindihan kung bakit ang bilis nilang umalis. Tiningnan niya ang dalawang malalaking nilalang sa likuran ng White Elephant at nagtanong, ang bilis naman ninyong aalis. Gumaling na ba ang inyong mga sugat? Hindi masama kung maghintay muna kayo ng kaunti bago umalis. Pinayukod ng Divine Beast, ang itim na dragon, isa sa Divine Race members, ang liig nito at buong paggalang na sumagot sa mutated tree, Ngutidu, kailangan ka naming pasalamatan. Ikaw ang nagtapos sa digmaang ito na nagtagal ng ilang libong taon. Tiningnan niya, si Ngutidu, ang Divine Race ng may pagpapasalamat, hindi alam ang sasabihin. Bagaman ang malaking bahagi ng pagsisikap na talunin ang darkness ay nagmula sa kaluluwa ni Lingling, sila, ang Divine Race, ay nagbantay ng selyo ng darkness ng ilang libong taon na. Ang kapayapaan ng mundong ito sa buong panahong iyon ay hindi maaaring isantabi ang ambag ng Divine Race. Kung ang mundo ay hindi biglang nagkaroon ng mga pagbabago na nagresulta sa pagkasira ng selyo ng darkness, baka ito ay nanatiling nakabaon magpakailanman. Sa kabila nito, ang tadhana ay nakatakda na. Ang nakaraang digmaan ay kailangang mangyari, hindi ito maiiwasan. Mas naunawaan ito ng Divine Race kaysa kaninuman, kaya sila nagpakita ng paggalang sa nilalang na nagwakas sa lahat. Ang itim na dragon ay nagsalita para sa kanyang mga kasama. Simula ngayon, ang ating mga susunod na henerasyon ay hindi na kailangan pang pasanin ang ganitong mabigat na tadhana. Nang may kagandahang loob, tiningnan sila ni Ngutidu at nagtanong, kung gayon, ano ang plano ninyo sa hinaharap? Gusto ba ninyong manatili sa Misty Mountain? Ang misyon ng Divine Race ay nagbago, at ang mutated tree na tulad niya ay bukal sa loob na buksan ang mga braso upang salubungin ang mga makapangyarihang nilalang na malaki ang ambag sa nakaraang labanan. Ngunit ang kanyang alok ay tinanggihan. Ang itim na dragon ay nagsalita ng mahinahon, salamat sa iyong kabutihan, ngunit baka sa Heavenly Mountain kami manatili. Ngunit kung kailangan mo kami, siguradong tutulong kami. Ang Heavenly Mountain ay napakalayo, ngunit ang layo ay walang kabuluhan sa mga nilalang na nakakaalam kung saan patungo ang tadhana ng mundong ito. Si Ngutidu ay naging malalim ang pag-iisip sandali, pagkatapos ay marahang nagpaalam. Hindi na pinipilit pa ang Divine Race na manatili. Sa iilan lamang na salita, naunawaan niya ang ibig sabihin ng kabilang panig. Ang dalawang dragon ay mabilis na lumipad palabas ng teritoryo ng Australia, at narinig ang paalam nilang, kung gayon paalam. Tiningnan niya ang dalawang anino na unti-unting nawawala sa langit, at naramdaman niya ang labis na panghihinayang. Kung naging mga nasasakupan pa niya sana, napakaganda. Ngunit baka ang pagiging nasasakupan ni Ngutidu ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw manatili ng Divine Race sa Australia o sa Misty Mountain. Sila ay namuhay ng marangal sa mataas at malayong Heavenly Mountain, halos hindi sumasali sa anumang digmaan sa lupa. Tanging kapag sinira ng darkness ang selyo sila lumilaw. Samantala, si White Jade ay nagpasya ng makipag-isa kay Xiao King simula nang magsimula ang labanan laban sa darkness. Hindi na niya kailangang magsalita pa ng marami. Nang sandaling iyon, siya, White Jade, ay naghahandang umalis kasama ang kanyang Ling-er. Ginagamit ng dalaga, Ling-er, ang fire butterflies para lumipad ng mataas, lumapit sa mukha ng White Elephant, at nagpaalam sa master, aalis na po kami. Biglang, tanging ang bilog na balakang ng White Elephant ang nakita, bit-bit si Ling-er, na mabilis na lumipad paakyat sa langit. Bagaman alam niya na babalik din ang kanyang ki-anak si Ling-er, naramdaman pa rin ni Ngutidu ang kaunting hindi pagkakampante habang tinitingnan niya sila. Lahat ay dumarating tapos aalis o lumilipad palayo.
Sa Huaxia, China, nasa pambihirang mga araw sila ng kapayapaan at kalinawan matapos ang digmaan na tila katapusan na ng mundo para sa sangkatauhan. Sa kasalukuyan, tinatamasa nila ang kapayapaan na mahirap paniwalaan. Ang Stripe Boss, na siyang namuno sa buong digmaan, ay nagmuni-muni, hindi ako makapaniwala, nanalo tayo. Talagang natalo ng Mutated 3 ang Darkness. Bagaman nanalo din ang panig ng mga tao, hindi ko alam kung bakit mukhang mas malungkot siya kaysa masaya. Simple lang, dahil bagaman ang imahe ng Great 3 na nakaugat sa Australia ay parang simbolo ng bagong mundo, isang bagong kaayusan ang itinatag niya. Mukhang mapayapa, at ang sangkatauhan ay nakikinabang din sa kapayapaang iyon, ngunit alam ng lahat na sa hinaharap, wala nang nilalang sa planetang ito ang makakalaban sa kanya. Isa lamang ang bagay na nakita nilang swerte, na sa pinakamababang, ang Mutated 3 ay walang intensyong makipaglaban sa sangkatauhan. Dapat silang makaramdam ng swerte dahil noon ay pinakinggan nila ang puno ng willow na ito at tumalikod upang labanan ang darkness. Kung hindi, baka wala na ni isa sa kanila ngayon. Ang mahina na sangkatauhan ay pumili ng panig upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Kaya naman, iisa lang ang hiling ng Stripe Boss, sana, kung ayaw niyang makipaglaban sa sangkatauhan ngayon, sana ay huwag din sa hinaharap. Ang nakaraang mapangwasak na digmaan ay malinaw na patunay, kahit gaano pa kalayo ang pag-unlad ng mga superpowered individuals at teknolohiya ng tao, wala silang kuko para sa mga kakatwang nilalang sa mundong ito. Sa Free Alliance, ang mga tao ay lumipat sa mga lungsod na gumagana pa upang manirahan dahil nasa loob ng bansa, kaya halos buo ang teritoryo ng Free Alliance. Nakaupo sa tapat ng Blonde Boss, na siyang namuno sa pulong ng United Nations, sinabi ng sekretarya, sa kasalukuyan, inilunsad na ang mga operasyon sa pagliligtas pagkatapos ng kalamidad sa mga bansa sa Australia. Ang United Nations Council ay naghanda ng dokumento hinggil sa tulong. Hinihiling namin sa iyo na tingnan ito. Kinuha lamang niya ang tumpok ng papel na inabot ng dalaga at binasa ang ilang maikling linya sa taas at namutla ang kanyang mukha. Magpapadala ng tropa doon para magkampo. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung mapanganib ba ang Mutated 3 sa Australia sa mga mamamayan. Matapos ang nakaraang labanan, halos lahat ay gusto ng mamuhay ng mapayapa. Kung sakaling magpunta sila doon at magsimula ng gulo, mahirap maiwasan ang isang digmaan kung saan ang panig ng tao, na hindi pa gaanong nakakabangon, ay mapupunta muli sa pakikipaglaban para sa kanilang buhay. Gustong magdagdag pa ng sekretarya, ang 5 natitirang permanenteng bansa ay hindi sasang-ayon. Maaari itong magdulot ng hindi kailangang problema. Ngunit ang payo ng batang babae, sekretarya, ay hindi pinakinggan ang Blonde Boss. Sa panahong ito, kahit magalit ang ibang mga bansa, ano naman ang magagawa nila? Gusto ba nilang magsimula ulit ng digmaan? Kaya naman, sinamaan niya ng tingin at idiniin, huwag kang mag-aalala. Sa kasalukuyan, ang bawat bansa ay nag-aalaga ng sarili dahil sa pinsalang dulot ng darkness. Ito ang tamang oras para kumilos tayo. Sa dahilan ng pagprotekta sa kaligtasan ng mundo, magpadala lamang ng isang combat division at armored cavalry doon, sapat na iyon. Gusto niyang ipakita na interesado siya sa sitwasyon sa Australia, ngunit ayaw niya ng anumang hindi inaasahang pangyayari na magdudulot ng walang saysay na pagdanak ng dugo ng kanyang mga mamamayan. Kaya naman, hindi mahalaga kung ano ang isinulat ng United Nations Council, ang dokumento ay kailangang muling sulatin ayon sa kanyang kagustuhan. Balik sa Australia, kung saan nagkampo ang Mutated 3. Sa sandaling ito, ang iba't ibang uri ng Mutated 3 sa paligid niya ay nagkalat na, at si Ngudgidu mismo ay wala sa labas na lugar dahil nagpunta siya sa isa sa kanyang 7 espasyo upang hanapin ang isang nilalang na nakakulong, bago at pagkatapos ng digmaan. Sa lugar na ito, may nakatambak na libu-libong perlas ng iba't ibang laki, bilog at makinang, na nakasalansad na parang maliliit na bundok. Para sa mga nagdududa sa laki ng Merfolk Queen, ulitin natin, siya ay napakalaki, kaya't siya ay mahigpit na ginapos ng 2 baging ni Ngudgidu sa itaas at ibaba. Bagaman ang Merfolk Queen mismo ay labis na natuwa nang handa nang bumagsak ang life energy space sa lugar na ito, nang makita niya si Ngudgidu na lumitaw dito. Alam niya na hindi natalo si Ngudgidu sa nakaraang labanan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay medyo hindi kaaya-aya. Hindi ko akalain, nanalo ka nga pala. Ang manalo ay hari, ang matalo ay walang masasabi.
Ngunit kahit pa-humble na sumagot si Ngudido na napakahirap ng nakaraang tagumpay, alam na alam ng Merfolk Queen na sa simula pa lang, mas malaki ang lakas niya kaysa sa kalaban. Bilang nasasakupan ng isang talunan, hindi na ninais ng Merfolk Queen na makipag-usap pa o magmakaawa. Sinabi niya lang kung ano ang nasa isip niya, gusto ko lang mabuhay. Hindi ko kailanman naramdaman na may ginawa siyang mali. Hindi na kailangan pang makipagtalo ni Ngudido sa kanya, dahil marami pa ring tapat na nasasakupan ang darkness na hindi kailanman nagkanulo, kahit pa ito ay tuluyang naglaho na sa mundong ito. Kaya para sa Mutated 3, ipinagtatanggol lamang ng bawat isa ang sarili nilang pananaw. Diresto siyang sumang-ayon sa pananaw nito. Mula sa iyong pananaw, totoo nga iyan. Ang mga baging, nang hindi na maramdaman ang pagtutol ng Merfolk Queen, ay biglang lumuwag sa paligid niya. At totoo nga, ang boses na iyon, bagaman mahina, ay narinig ni Ngudido ng napakalinaw. Ngayon, ikaw ay nagkakaisa sa hari, Darkness, patuloy na nagpapalabas ng lakas ng hari. Siya, Merfolk Queen, ay lumuhod sa tumpok ng kanyang mga perlas, buong paggalang na yumuko kay Ngudido. Simula ngayon, mangyaring hayaan mo akong magsilbi sa iyo, mahal na Panginoon. Sa totoo lang, hindi niya inasahan na ganito kasimple ang mga bagay. Ang Merfolk Queen ay isa sa pinakamainitin ang ulo at pinakamatapat na nilalang. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang katapatan ay lumipat sa isang mas simpleng anyo at mas kapaki-pakinabang para sa kanya. Okay lang kung nasaan ang darkness, kahit pa nakipag-isa ito sa kalaban. Handa siyang yumuko sa isang natitirang bahagi ng darkness na siyang kasalukuyang anyo ni Ngudido. Kaya, ang mga isyong may kinalaman sa kalaban ay halos natapos na. Ngunit araw-araw, si Ngudido ay naghihintay pa rin ng tamang oras upang isagawa ang mga susunod na hakbang. Ang pagtapak ng paang may 3 kuko, kasama ang nagliliyab na apoy sa itaas nito, ay pag-aari ng eldest sister, si Nine-Tailed Fox, wala nang iba. Nang matapos ang digmaang ito, napakalinaw ng layunin ng Big Boss, si Wine Immortal Panda, ang sakupin ang mga kakaibang nilalang, mutated beasts, sa Australia upang maging bahagi ng kanyang nasasakupan. At ang Nine-Tailed Fox ay isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang inatasan ng mahalagang tungkuling makipag-usap. Mas maaga itong bumalik kaysa sa inaasahan dahil ang mga puwersang kailangang sakupin ay hindi malayo. Master, dinala ko na sila. Batay sa maayos na mukha ng Nine-Tailed Fox, tila naging matagumpay ang mga bagay. Sa likuran niya ay 3 nilalang na may ganap na magkakaibang hugis at laki. Isang werewolf na may napakahabang mga pangil na nagbibigay diin sa kabangisan ng kanyang buong anyo. Sa kanan niya ay isang bicorn antelope na mukhang tahimik. At sa kaliwa ay ang platypus beast na nagdulot ng napakaraming problema sa hukbo ng Misty Mountain. Sa kabila nito, siya, platypus beast, ang nagpapakita ngayon ng pinakamalinaw na pagpapasakop. Ipinataas niya, platypus beast, ang kanyang maikling braso patungo sa nagliliyab na kalasag niya. Nagpakita ng pagbati at pagpapasakop kay Ngudido. Sa likuran nila ay may ilang iba pang mutated beasts mula sa kanilang panig. Bagaman sinasabing 3 ang nagpasakop na mutated beasts, sa totoo lang, marami ang kanilang hukbo. Ang mga mata ni Ngudido ay nagpakita ng kasiyahan. Narito rin ang giant rhinoceros at ang red mouth platypus. Pareho silang mutated beasts na karapat-dapat alagaan. Sumunod, dahan-dahang lumapit sa likuran ng eldest sister, Nine-Tailed Fox, ang mga nilalang mula sa iba't ibang lahi, at ayon sa sinabi ni Nine-Tailed Fox, bukod sa kanila, may iba pang Australian mutated beasts na pumayag sumapi sa atin. Si Ngudido ay natural na sumang-ayon, ngunit nagpakita siya ng pagtataka. Sayang naman, bakit wala ang kangaroon na namumuno at ang cloak cat? Ang lakas ng dalawang ito ay tinarget na ni Ngudido mula pa sa simula. Ang hindi makita ang mapagwalang bahalang mukha ng dalawang ito ay nagdulot sa kanya ng kaunting pagkadismaya. Nag-atubili sandali si Nine-Tailed Fox, pagkatapos ay sinabi sa Mutated 3, pinalaya na namin sila. Sa simula pa lang, hindi naman nakakulong ang 2 mutated beast na iyon, ngunit basta't hindi na sila binabantayan, binigyan sila ng kalayaan. Ayaw din nila ng gulo, kaya't kusang umurong sila sa isang sulok ng Australia, nagtago sa likod ng mga nagkakapatong-patong na bulubundukin. Kailangan mong lumapit ng husto upang marinig ang humihingal na hininga ng kangaroo. Lubhang nasugatan ito sa nakaraang labanan.
Kahit pa hindi na nasa hangganan ng buhay at kamatayan sa kasalukuyan, ang mga sugat sa kanyang katawan ay patuloy na dumudugo, nagdudulot ng matinding sakit. Sa tabi niya ay ang nilalang na nakasuot ng kulay lila na balabal, ang cloak cat. Inaaliw siya, magpahinga ka muna. Malala ang iyong mga sugat. Ang dalawang ito ay parang walang tirahan ngayon, namumuhay kung saan man mapunta, at walang balak na labanan ang panig ng mutated tree. Sino ang mag-aakala, hindi pa sila nakakabawi ng hininga nang makita nila ang anyo ng wine immortal panda na nakasuot ng pulang balabal na lumitaw malapit. Nakita ko na kayo. Nandito nga talaga kayo. Ano ba yan, sandali pa lang kaming nagpapahinga, sinasagabal na naman kami. Ang kulay lila na balabal ay humawi, inilantad ang galit na mukha ng itim na pusa, ang muon ka. Alam ko na. Imposibleng napakabait nila para palayain ako. Sige na, lumapit na. Sa isang kamay, hawak ng wine immortal panda ang bote ng life essence, sa kabilang kamay. Mabilis niya itong inihagis. Teka muna. Hindi ako nandito para lumaban. Nandito ako para maghatid ng mensahe. Inihagis niya, wine immortal panda, ang bote ng life essence sa kamay ng isa pang mutated beast, ang kangaroo, at mabilis na sinabi, ito ang life essence, sapat na para sa inyo. Sinabi sa akin ng eldest sister, Nine-tailed Fox, na swerte na kayo at buhay pa kayo. Tumayo ang wine immortal panda sa dalisdis at malakas na ipinarating ang matatapang na salita ng Nine-tailed Fox sa dalawang ito. Sinabi rin ng eldest sister na hindi ka kailanman magiging kalaban ng eldest sister. Kaya maghanap ka ng lugar na paninirahan at ipagpatuloy ang buhay. Huwag mong isipin ang paghihiganti o ang pagbabalik at huwag mong sayangin ang buhay na napakahirap mong nakamit. Inihatid niya ang mensahe ng Nine-tailed Fox, ngunit malinaw na iba ang tono niya. Kailanman ay hindi kailanman nagpayo ang eldest sister ng sinuman ang may ganitong matapang na tono. Nasa panig na sila ng mga talunan at sinasabihan pa ng pandang ito, wine immortal panda. Ang pusang iyon, cloak cat, ay napikon ng husto na nahulog ang balabal sa kanyang ulo, inilantad ang kanyang itim na mukha, kasama ang prominenteng hugis gasuklay na buwan sa noo niya. Hoy, pandak na nakakainis! Ipahatid mo ito, hindi pa malinaw kung sino ang matatalo at mananalo sa susunod. Ang maanghang at matalas na itsura na iyon ay hindi nakabawas sa ganda ng itim na pusa. Sa likod ng balabal, ang wine immortal panda ay napatamaan na ng kidlat ng pag-ibig. Sa kanyang isipan ngayon, umiikot lang ang tatlong salitang, ang cute naman. Ngunit mabilis niyang pinigilan ang pakiramdam. Nakakainis ka. Pero tinawag mo pa akong pandak. Talagang si Little Lai lang ang pinakamabait. Mas mataas pa si Little Lai at hindi niya kailanman ako tinawag na pandak. Pero naglakas loob ang pusang ito na gawin yan. Kaiba sa mayabang na ugali ng Muon Cat, tumayo ang kangaroo at sumagot ng may tinig ng isang lider, natalo kami sa labanang ito. Hinigpitan niya, kangaroo, ang hawak sa bote ng life essence sa kanyang kamay, gayunpaman, direkta niyang hiniling sa wine immortal panda na iparating sa kanyang eldest sister, Nine-tailed Fox, mamamatay kami. Hindi na namin siya guguluhin pa. Pagkasabi niyon, tumalikod silang dalawa at umalis. Ang bote ng life essence sa kamay ay dinurog din at tumulo sa lupa, nagpapakita ng determinasyon ng dalawa. Ano man ang mangyari, hindi sila susuko at hindi nila kailangang pansinin ang mensahe ng mga mutated beasts ng Misty Mountain. 5 araw pa lang ang nakalipas, ngunit salamat sa paglitaw ng mutated tree, Woodgidu, kasama ng pagbaba ng Great Tree, Woodgidu, ang wasak na Australia ay naging napakalago at masigla. Ang mga sanga ng willow ay tumubo sa lahat ng dako, kahit sa mismong tuktok ng puno ng willow, at sa mga bangin at dalisdis ng Australia, kaya't para itong isang maliit na gubat ng willow. Kaya naman, lumitaw ang divine rays. Kahit malayo, para silang naliligaw sa gubat ng mutated tree. Nang makita lang niya sila, masayang tumakbo si Xiao King at sumigaw ng malakas. Ang White Jade Elephant, sa ngalan ng dalawa sa likuran niya, ay mahinang tumawag, Ling-er. Nandito sila para magpaalam sa Divine Tree sa pamamagitan ng sinabi ng White Elephant, tila dalawa lang mula sa Divine Race ang magpapaalam sa lahat, habang siya, ang White Jade Elephant, ay mananatili dito. Ngunit si Ngutiyidu ay hindi maintindihan kung bakit ganito kabilis sila aalis. Tiningnan niya ang dalawang malalaking nilalang sa likuran ng White Elephant at nagtanong, ang bilis naman ninyong umalis? Gumaling na ba ang inyong mga sugat? Hindi masama kung maghintay muna kayo ng kaunti bago umalis.
Pinayukod ng Divine Beast, ang itim na dragon, ang liig nito at buong paggalang na sumagot sa mutated tree. Mudidu, kailangan ka naming pasalamatan. Ikaw ang nagtapos sa digmaang ito na nagtagal ng ilang libong taon. Tiningnan niya, Mudidu, ang divine race ng may pasasalamat, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bagaman ang malaking bahagi ng pagsisikap na talunin ang darkness ay nagmula sa kaluluwa ni Lingling, sila, divine race, ay nagbantay ng selyo ng darkness ng ilang libong taon na. Ang kapayapaan ng mundong ito sa buong panahong iyon ay hindi maaaring isantabi ang ambag ng divine race. Kung ang mundo ay hindi biglang nagkaroon ng mga pagbabago na nagresulta sa pagkasira ng selyo ng darkness, baka ito ay nanatiling nakabaon magpakailanman. Sa kabila nito, ang tadhana ay nakatakda na. Ang nakaraang digmaan ay kailangang mangyari, hindi ito maiiwasan. Mas naunawaan ito ng divine race kaysa kaninuman, kaya sila nagpakita ng paggalang sa nilalang na nagwakas sa lahat. Ang itim na dragon ay nagsalita para sa kanyang mga kasama. Simula ngayon, ang ating mga susunod na henerasyon ay hindi na kailangan pang pasanin ang ganitong mabigat na tadhana. Nang may kabaitan, tiningnan sila ni Mudidu at nagtanong, kung gayon, ano ang plano ninyo sa hinaharap? Gusto ba ninyong manatili sa Misty Mountain? Ang misyon ng Divine Race ay nagbago, at ang mutated tree na tulad niya ay bukal sa loob na buksan ang mga braso upang salubungin ang mga makapangyarihang nilalang na malaki ang ambag sa nakaraang labanan. Ngunit ang kanyang alok ay tinanggihan. Ang itim na dragon ay nagsalita ng mahinahon, salamat sa iyong kabutihan, ngunit baka sa Heavenly Mountain kami manatili. Ngunit kung kailangan mo kami, siguradong tutulong kami. Ang Heavenly Mountain ay napakalayo, ngunit ang layo ay walang kabuluhan sa mga nilalang na nakakaalam kung saan patungo ang tadhana ng mundong ito. Si Mudidu ay naging malalim ang pag-iisip sandali, pagkatapos ay marahang nagpaalam, hindi na pinipilit pa ang Divine Race na manatili. Sa iilan lamang na salita, naunawaan niya ang ibig sabihin ng kabilang panig. Ang dalawang dragon ay mabilis na lumipad palabas ng teritoryo ng Australia, at narinig ang paalam nilang kung gayon paalam. Tiningnan niya ang dalawang anino na unti-unting nawawala sa langit, at naramdaman niya ang labis na panghihinayang. Kung naging mga nasasakupan pa niya sana, napakaganda. Ngunit baka ang pagiging nasasakupan ni Mudidu ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw manatili ng Divine Race sa Australia o sa Misty Mountain. Sila ay namuhay ng marangal sa mataas at malayong Heavenly Mountain, halos hindi sumasali sa anumang digmaan sa lupa. Tanging kapag sinira ng darkness ang selyo sila lumilitaw. Samantala, si White Jade ay nagpasya ng makipag-isa kay Xiao King simula nang magsimula ang labanan laban sa darkness. Hindi na niya kailangang magsalita pa ng marami. Nang sandaling iyon, siya, White Jade, ay naghahandang umalis kasama ang kanyang Ling-er. Ginagamit ng dalaga, Ling-er, ang fire butterflies para lumipad ng mataas, lumapit sa mukha ng white elephant, at nagpaalam sa master, aalis na po kami. Biglang, tanging ang bilog na balakang ng white jade elephant ang nakita, bit-bit si Ling-er, na mabilis na lumipad paakyat sa langit. Bagaman alam niya na babalik din ang kanyang anak ti Ling-er, naramdaman pa rin ni Mudidu ang kaunting hindi pagkakampante habang tinitingnan niya sila. Lahat ay dumarating tapos aalis, o lumilipad palayo. Sa Huaxia, China, nasa pambihirang mga araw sila ng kapayapaan at kalinawan matapos ang digmaan na tila katapusan na ng mundo para sa sangkatauhan. Sa kasalukuyan, tinatamasa nila ang kapayapaan na mahirap paniwalaan. Ang Strike Boss, na siyang namuno sa buong digmaan, ay nagmuni-muni, hindi ako makapaniwala. Nanalo tayo. Talagang natalo ng mutated tree ang darkness. Bagaman nanalo din ang panig ng mga tao, hindi ko alam kung bakit mukhang mas malungkot siya kaysa masaya. Simple lang, dahil bagaman ang imahe ng Great Tree na nakaugat sa Australia ay parang simbolo ng bagong mundo, isang bagong kaayusan ang itinatag niya. Mukhang mapayapa, at ang sangkatauhan ay nakikinabang din sa kapayapaang iyon, ngunit alam ng lahat na sa hinaharap, wala nang nilalang sa planetang ito ang makakalaban sa kanya. Isa lamang ang bagay na nakita nilang swerte, na sa pinakamababang, ang mutated tree ay walang intensyong makipaglaban sa sangkatauhan. Dapat silang makaramdam ng swerte dahil noon ay pinakinggan nila ang puno ng willow na ito at tumalikod upang labanan ang darkness. Kung hindi, baka wala na ni isa sa kanila ngayon. Ang mahina na sangkatauhan ay pumili ng panig upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Kaya naman, iisa lang ang hiling ng Strike Boss, sana, kung ayaw niyang makipaglaban sa sangkatauhan ngayon, sana ay huwag din sa hinaharap. Ang nakaraang mapangwasak na digmaan ay malinaw na patunay. Kahit gaano pa kalayo ang pag-unlad ng mga superpowered individuals at teknolohiya ng tao, wala silang kuko para sa mga kakatwang nilalang sa mundong ito.
Sa Free Alliance, ang mga tao ay lumipat sa mga lungsod na gumagana pa upang manirahan dahil nasa loob ng bansa, kaya halos buo ang teritoryo ng Free Alliance. Nakaupo sa tapat ng Blonde Boss, na siyang namuno sa pulong ng United Nations, sinabi ng sekretarya, sa kasalukuyan, inilunsad na ang mga operasyon sa pagliligtas pagkatapos ng kalamidad sa mga bansa sa Australia. Ang United Nations Council ay naghanda ng dokumento hinggil sa tulong. Hinihiling namin sa iyo na tingnan ito. Kinuha lamang niya ang tumpok ng papel na inabot ng dalaga at binasa ang ilang maikling linya sa taas at namutla ang kanyang mukha. Magpapadala ng tropa doon para magkampo. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung mapanganib ba ang mutated tree sa Australia sa mga mamamayan. Matapos ang nakaraang labanan, halos lahat ay gusto ng mamuhay ng mapayapa. Kung sakaling magpunta sila doon at magsimula ng gulo, mahirap maiwasan ang isang digmaan kung saan ang panig ng tao, na hindi pa gaanong nakakabangon, ay mapupunta muli sa pakikipaglaban para sa kanilang buhay. Gustong magdagdag pa ng sekretarya, ang 5 natitirang permanenteng bansa ay hindi sasang-ayon. Maaari itong magdulot ng hindi kailangang problema. Ngunit ang payo ng batang babae, sekretarya, ay hindi pinakinggan ng Blonde Boss. Sa panahong ito, kahit magalit ang ibang mga bansa, ano naman ang magagawa nila? Gusto ba nilang magsimula ulit ng digmaan? Kaya naman, sinamaan niya ng tingin at idiniin, huwag kang mag-aalala. Sa kasalukuyan, ang bawat bansa ay nag-aalaga ng sarili dahil sa pinsalang dulot ng darkness. Ito ang tamang oras para kumilos tayo. Sa dahilan ng pagprotekta sa kaligtasan ng mundo, magpadala lamang ng isang combat division at armored cavalry doon, sapat na iyon. Gusto niyang ipakita na interesado siya sa sitwasyon sa Australia, ngunit ayaw niya ng anumang hindi inaasahang pangyayari na magdudulot ng walang saysay na pagdanak ng dugo ng kanyang mga mamamayan. Kaya naman, hindi mahalaga kung ano ang isinulat ng United Nations Council, ang dokumento ay kailangang muling sulatin ayon sa kanyang kagustuhan. Balik sa Australia, kung saan nagkampo ang mutated tree. Sa sandaling ito, ang iba't ibang uri ng mutated tree sa paligid niya ay nagkalat na, at si Ngudgidu mismo ay wala sa labas na lugar dahil nagpunta siya sa isa sa kanyang 7 espasyo upang hanapin ang isang nilalang na nakakulong, bago at pagkatapos ng digmaan. Sa lugar na ito, may nakatambak na libu-libong perlas ng iba't ibang laki, bilog at makinang, na nakasalansan na parang maliliit na bundok. Para sa mga nagdududa sa laki ng Merfolk Queen, ulitin natin, siya ay napakalaki, kaya't siya ay mahigpit na ginapos ng 2 baging ni Ngudgidu sa itaas at ibaba. Bagaman ang Merfolk Queen mismo ay labis na natuwa nang handa nang bumagsak ang life energy space sa lugar na ito, nang makita niya si Ngudgidu na lumitaw dito, alam niya na hindi natalo si Ngudgidu sa nakaraang labanan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay medyo hindi kaaya-aya. Hindi ko akalain, nanalo ka nga pala. Ang manalo ay hari, ang matalo ay walang masasabi. Ngunit kahit pahumble na sumagot si Ngudgidu na napakahirap ng nakaraang tagumpay, alam na alam ng Merfolk Queen na sa simula pa lang, mas malaki ang lakas niya kaysa sa kalaban. Bilang nasasakupan ng isang talunan, hindi na ninais ng Merfolk Queen na makipag-usap pa o magmakaawa. Sinabi niya lang kung ano ang nasa isip niya, gusto ko lang mabuhay. Hindi ko kailanman naramdaman na may ginawa siyang mali. Hindi na kailangan pang makipagtalo ni Ngudgidu sa kanya, dahil marami pa ring tapat na nasasakupan ang darkness na hindi kailanman nagkanulo, kahit pa ito ay tuluyang naglaho na sa mundong ito. Kaya para sa mutated 3, ipinagtatanggol lamang ng bawat isa ang sarili nilang pananaw. Diresto siyang sumang-ayon sa pananaw nito. Mula sa iyong pananaw, totoo nga iyan. Ang mga baging, nang hindi na maramdaman ang pagtutol ng Merfolk Queen, ay biglang lumuwag sa paligid niya. At totoo nga, ang boses na iyon, bagaman mahina, ay narinig ni Ngudgidu ng napakalinaw. Ngayon, ikaw ay nagkakaisa sa hari, darkness, patuloy na nagpapalabas ng lakas ng hari. Siya, Merfolk Queen, ay lumuhod sa tumpok ng kanyang mga perlas, buong paggalang na yumuko kay Ngudgidu. Simula ngayon, mangyaring hayaan mo akong magsilbi sa iyo, mahal na Panginoon. Sa totoo lang, hindi niya inasahan na ganito kasimple ang mga bagay. Ang Merfolk Queen ay isa sa pinakamainitin ang ulo at pinakamatapat na nilalang. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang katapatan ay lumipat sa isang mas simpleng anyo, at mas kapaki-pakinabang para sa kanya. Okay lang kung nasaan ang darkness, kahit pa nakipag-isa ito sa kalaban. Handa siyang yumuko sa isang natitirang bahagi ng darkness, na siyang kasalukuyang anyo ni Ngudgidu. Kaya, ang mga isyong may kinalaman sa kalaban ay halos natapos na. Ngunit araw-araw, si Ngudgidu ay naghihintay pa rin ng tamang oras upang isagawa ang mga susunod na hakbang. Ang pagtapak ng paang may 3 kuko, kasama ang nagliliyab na apoy sa itaas nito, ay pag-aari ng eldest sister, Ning-tailed Fox, wala nang iba.
Nang matapos ang digmaang ito, napakalinaw ng layunin ng Big Boss, Wine Immortal Panda, ang sakupin ang mga kakaibang nilalang, mutated beasts, sa Australia upang maging bahagi ng kanyang nasasakupan. At ang Ning-tailed Fox ay isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang inatasan ng mahalagang tungkuling makipag-usap. Mas maaga itong bumalik kaysa sa inaasahan dahil ang mga puwersang kailangang sakupin ay hindi malayo. Master, dinala ko na sila. Batay sa maayos na mukha ng Ning-tailed Fox, tila naging matagumpay ang mga bagay. Sa likuran niya ay tatlong nilalang na may ganap na magkakaibang hugis at laki, isang werewolf na may napakahabang mga pangil na nagbibigay diin sa kabangisan ng kanyang buong anyo, sa kanan niya ay isang bicorn antelope na mukhang tahimik, at sa kaliwa ay ang platypus beast na nagdulot ng napakaraming problema sa hukbo ng Misty Mountain. Sa kabila nito, siya, platypus beast, ang nagpapakita ngayon ng pinakamalinaw na pagpapasakop. Ipinataas niya, platypus beast, ang kanyang maikling braso patungo sa nagliliyab na kalasag niya, nagpakita ng pagbati at pagpapasakop kay Ngudidu. Sa likuran nila ay may ilang iba pang mutated beasts mula sa kanilang panig. Bagaman sinasabing tatlo ang nagpasakop na mutated beasts, sa totoo lang, marami ang kanilang hukbo. Ang mga mata ni Ngudidu ay nagpakita ng kasiyahan. Narito rin ang giant rhinoceros at ang red-mouthed platypus. Pareho silang mutated beasts na karapat-dapat alagaan. Sumunod, dahan-dahang lumapit sa likuran ng eldest sister, ni Ning-tailed Fox, ang mga nilalang mula sa iba't ibang lahi, at ayon sa sinabi ni Ning-tailed Fox, bukod sa kanila, may iba pang Australian mutated beasts na pumayag sumapi sa atin. Si Ngudidu ay natural na sumang-ayon, ngunit nagpakita siya ng pagtataka. Sayang naman, bakit wala ang kangaroon na namumuno at ang cloak cat? Ang lakas ng dalawang ito ay tinarget na ni Ngudidu mula pa sa simula. Ang hindi makita ang mapagwalang bahalang mukha ng dalawang ito ay nagdulot sa kanya ng kaunting pagkadismaya. Nag-atubili sandali si Ning-tailed Fox, pagkatapos ay sinabi sa mutated tree, pinalaya na namin sila. Sa simula pa lang, hindi naman nakakulong ang dalawang mutated beast na iyon, ngunit basta't hindi na sila binabantayan, binigyan sila ng kalayaan. Ayaw din nila ng gulo, kaya't kusang umurong sila sa isang sulok ng Australia, nagtago sa likod ng mga nagkakapatong-patong na bulubundukin. Kailangan mong lumapit ng husto upang marinig ang humihingal na hininga ng kangaroo. Lubhang nasugatan ito sa nakaraang labanan. Kahit pa hindi na nasa hangganan ng buhay at kamatayan sa kasalukuyan, ang mga sugat sa kanyang katawan ay patuloy na dumudugo, nagdudulot ng matinding sakit. Sa tabi niya ay ang nilalang na nakasuot ng kulay lila na balabal, ang cloak cat, inaaliw siya, magpahinga ka muna. Malala ang iyong mga sugat. Ang dalawang ito ay parang walang tirahan ngayon, namumuhay kung saan man mapunta, at walang balak na labanan ang panig ng mutated tree. Sino ang mag-aakala, hindi pa sila nakakabawi ng hininga nang makita nila ang anyo ng Wine Immortal Panda na nakasuot ng pulang balabal na lumitaw malapit. Nakita ko na kayo. Nandito nga talaga kayo. Ano ba yan, sandali pa lang kaming nagpapahinga, sinasagabal na naman kami. Ang kulay lila na balabal ay humawi, inilantad ang galit na mukha ng itim na pusa, ang Moon Cat. Alam ko na. Imposibleng napakabait nila para palayain ako. Sige na, lumapit na. Sa isang kamay, hawak ng Wine Immortal Panda ang bote ng life essence. Sa kabilang kamay, mabilis niya itong inihagis. Teka muna. Hindi ako nandito para lumaban. Nandito ako para maghatid ng mensahe. Inihagis niya, Wine Immortal Panda, ang bote ng life essence sa kamay ng isa pang mutated beast, ang kangaroo, at mabilis na sinabi, ito ang life essence, sapat na para sa inyo. Sinabi sa akin ng eldest sister, Ning-tailed Fox, na swerte na kayo at buhay pa kayo. Tumayo ang Wine Immortal Panda sa dalisdis at malakas na ipinarating ang matatapang na salita ng Ning-tailed Fox sa dalawang ito. Sinabi rin ng eldest sister na hindi ka kailanman magiging kalaban ng eldest sister. Kaya maghanap ka ng lugar na paninirahan at ipagpatuloy ang buhay. Huwag mong isipin ang paghihiganti o ang pagbabalik at huwag mong sayangin ang buhay na napakahirap mong nakamit. Inihatid niya ang mensahe ng Ning-tailed Fox, ngunit malinaw na iba ang tono niya. Kailanman ay hindi kailanman nagpayo ang eldest sister ng sinuman ang may ganitong matapang na tono. Nasa panig na sila ng mga talunan at sinasabihan pa ng pandang ito, Wine Immortal Panda. Ang pusang iyon, Cloak Cat, ay napikon ng husto na nahulog ang balabal sa kanyang ulo, inilantad ang kanyang itim na mukha, kasama ang prominenteng hugis gasuklay na buwan sa noo niya. Hoy, pandak na nakakainis. Ipahatid mo ito, hindi pa malinaw kung sino ang matatalo at mananalo sa susunod. Ang maanghang at matalas na itsura na iyon ay hindi nakabawas sa ganda ng itim na pusa. Sa likod ng balabal, ang Wine Immortal Panda ay napatamaan na ng kidlat ng pag-ibig. Sa kanyang isipan ngayon, umiikot lang ang tatlong salitang, ang cute naman.
Ngunit mabilis niyang pinigilan ang pakiramdam. Nakakainis ka. Pero tinawag mo pa akong pandak. Talagang si Little Lai lang ang pinakamabait. Mas mataas pa si Little Lai at hindi niya kailanman ako tinawag na pandak. Pero naglakas loob ang pusang ito na gawin yan. Kaiba sa mayabang na ugali ng Muonkat, tumayo ang Kangaroo at sumagot ng may tinig ng isang lider, natalo kami sa labanang ito. Hinigpitan niya, Kangaroo, ang hawak sa bote ng life essence sa kanyang kamay, gayunpaman, direkta niyang hiniling sa Wine Immortal Panda na iparating sa kanyang eldest sister, Ning-tailed Fox, mamamatay kami. Hindi na namin siya guguluhin pa. Pagkasabi niyon, tumalikod silang dalawa at umalis. Ang bote ng life essence sa kamay ay dinurog din at tumulo sa lupa, nagpapakita ng determinasyon ng dalawa. Ano man ang mangyari, hindi sila susuko at hindi nila kailangang pansinin ang mensahe ng mga mutated beasts ng Misty Mountain. Kung gusto nang umalis ng tao, paano mo pa sila pipigilan? Ang Wine Immortal Panda ay nakatayo doon, tiningnan ang isa malaki at isa maliit na diretsyo na umalis. Ang tuwid na tindig ng Kangaroo ay talagang nagpapaisip. Lubhang nasugatan, ngunit desididong umalis. Desididong lisanin ang sarili nilang lupa. Hindi siya, Wine Immortal Panda, pumigil. Ang personalidad na tulad ng Kangaroo ay napakatigas. Ang ilang salita ay hindi makapagpapabago ng kanilang pananaw. Ang pangyayaring ito ay dinala at isinalaysay kay Big Boss, Ngudidu. Pagkatapos makinig, si Ngudidu ay malalim na nagbuntong hininga. Ay, ganito, masyadong tapat ay nakakabwisit din kung nagpakita lang sila ng kaunting pagkumbaba at nakipag-usap para makahanap ng pagkakataon na manatili, matutuwa akong pag-isipan ito, sigurado. Sayang naman, nawala ang dalawang potensyal na tauhan. Si Ngudidu ay yumuko sa screen ng system upang pag-isipan ang sitwasyon matapos ang makasaysayang digmaan. Sa pagkatalo sa Darkness, nakatanggap siya ng kabuang 1,200,000,000 evolution points. Mula sa pagiging dukha, bigla siyang naging self-made billionaire. Sa pangkalahatan, kahit gaano kahirap o kailang basta't mailaman ang bulsa. Mahirap paniwalaan, hanggang ngayon si Ngudidu ay hindi pa rin makapaniwala na siya ay naging mayaman. Ganito karaming points, parang nananaginip lang ako. Kung mayaman, gagastos ako tulad ng mayaman. Saksakan ko na rin ang bagong system para makita kung maayos ang takbo nito. Hello, 1, 2, 3, 4. System, gusto kong palakasin ang enerhiya sa pagkontrol ng hamog. Ang kanyang mga dambuhalang ugat ay umangat at agad niyang naramdaman na lumabo ang espasyo ng ilang bahagi. Agad na inilabas ang hamog. Sa totoo lang, hindi ito ginamit sa labanan laban sa Darkness. Hindi rin malinaw kung bakit nagtanong si Ngudidu sa system ayon. Posible bang gusto niyang takpan ng hamog ang buong Australia at gawin itong opisyal na Misty Continent? Sa pamamagitan ng system, malinaw para sa Mutated Tree, ang skill na ito ay may buong pangalan na Immortal Mist Beast, level 5. Paggamit sa Mist Space bilang medium, maaari itong magsilang ng malalakas na Mist Beast na immortal at hindi masisira. Oh, ito pala iyon. Agad itong sinubukan ni Ngudidu. Unti-unti, nakita niya na ang kanyang mga ugat ay nakakagawa ng isang malaking bola ng hamog, tulad ng isang bola na puno ng hamog sa loob. Nagsimula siyang maunawaan kung ano ang mist space. Teka muna, hindi lang ito isang bola. Ito ay isang patag na ibabaw o sa halip, isang bilog na portal na patungo sa ibang lugar. Nararamdaman din ni Ngudidu ng malinaw na may ibang mga bagay sa loob nito. Nagulat siya. Nagbukas na naman ng bagong espasyo. Kung gayon, mayroon sigurong something sa loob. Tinitigan ito ni Ngudidu at nakita niya ang isang agos ng hamog na may ibang kulay na umaagos palabas mula sa portal. Hindi ito manipis tulad ng karaniwan, kundi nagtipon na tulad ng ulap. Nagulat ka na, Lola? Habang hindi pa lubos na naunawaan ni Ngudidu ang kakayahan ng bagay na ito, kusa itong naghubog sa anyo ng Australian Kangaroo, puno ng mga kalamnan at detalyadong mga sanga at binti, maliban sa kulay na hindi niya kopyahin. Kailangang sabihin, ang hamog na ito ay nagmumodelo ng 70% na kahawig. Mas pinagmasdan pa ito ni Ngudidu. Mas nagulat pa siya. Ang kumpol ng hamog na ito ay tinawag mula sa Mist Space, ngunit rank 3 superpowered reality lang ang lakas nito. Tulad ng hugis, kailangang aminin na mas pinong nabuo ito kaysa dati. Habang seryosong pinag-aaralan ang skill na ito, biglang lumitaw ang nakakabuwisit na white teacher, nakatawa tulad ng babaeng nakakita ng gwapong lalaki. Mukhang kahanga-hanga at matapang, ngunit ang resulta ay napakahina. Lahat ay dahil inabot nito ang paa at hinawakan ang dibdib ng Miss Kangaroo. Nakita na hindi ito kasing tigil ng akala niya. Kinatok siya ng boss ng ilang beses sa ulo hanggang sa maga, at lumipad palayo na nakakaalam ng kanyang lugar. Nag-iiwan ng pamilyar na linya, lahat ay mamamatay.
Habang nagbibigay puna sa lalaking puno ng EBS, kaya niya palang magsalita ng normal na Mandarin. Ang nilalang na ito ay talagang kakaiba. Sinubukan ni Ngudi Hidu na ibalik ang kanyang sarili sa pinag-iisipan niya kanina. Nagpasya siyang pumasok sa mist space upang tingnan. Ito nga ang mist space. Ang langit at lupa dito ay malabo, hamog na hamog, hanggang sa hindi mo na makilala ang direksyon. Si Ngudi Hidu ay naghahanap ng daan nang bigla niyang narinig ang sigaw mula sa isang halimaw na nabuo mula sa hamog. Gayunpaman, ang sigaw ay napakataas ang kalidad, parang may totoong mutated beast dito. Sa sandaling ito, nagulat siyang mapagtanto na ang mga mist beasts dito ay walang paa, tulad ng six-pack kangaroo kanina. Ang kanilang mga kulay ay iba, mas maputla at parang lumilipad. Sa totoo lang, mas kamukha sila ng mga kaluluwa. Mula sa ulo, makikita na bawat isa ay iba't ibang mutated beast, ngunit anuman ang lahi nila, wala silang paa at lumulutang sa lahat ng dako. Ha? Ano itong tambak na ito? Biglang nanlaki ang mga mata ni Ngudi Hidu nang makita ang isang ahas na nakapulupot sa kanyang katawan, nakatingin sa kanya na puno ng pag-uusisa. Talaga, hindi parehong uri. Bakit ka nakapasok dito? Ito ay ganap na lampas sa aking hula. Sa simula, naintindihan na ni Ngudi Hidu kung paano umunlad ang mga mist beasts dito, ngunit ang partikular na mekanismo ng lugar na ito ay patuloy na nagpapalaki ng kanyang mga mata. Muli niyang sinilip hindi kalayuan sa kanya, isang nilalang na hugis kangaroo ang bagong nabuo. Ipinagbigay alam ng sistem kay Ngudi Hidu na iba ang nilalang na ito sa iba, isa itong tunay na rank 4 superpowered. Ibig sabihin, may kakayahan din ang lugar na ito na lumikha ng mas mataas na antas ng mist beasts kung matutugunan nito ang mga kondisyon ng espasyo. Ang problema sa pag-unlad ng mist beast ay masasabing nalutas na. Ang paglitaw ng mist space ay ganap na sorpresa, ngunit ang bagay na pinakaasam-asam niya ay ang darkness space. Ito ay isang malaking problema. Saan magsisimula? Kung ang mga paunang espasyo ay hindi kusa na nagbukas ng darkness space. Biglang, nanlaki ang kanyang mga mata. Pagdating sa darkness space, marahil may makakatulong na malutas ito. Ito ay ang mga nilalang na may katangiang kadiliman. Sa ilalim ng mabilis na lumulubog na araw sa kalangitan, dalawang dragon, isa malaki at isa maliit, ang nakahiga magkatabi. Ang Black Dragon ng Australia, matapos matagumpay na maligtas, ay nagtatamasa ng mapayapang oras kasama ang kanyang anak. Ang nakaraang labanan ay personal niyang nasaksihan ang mag-ama na nagpapatayan. Ngayon, pareho silang nagnanais ng mapayapang buhay. Biglang, ang Black Dragon ay nakaramdam ng pamilyar na presensya na unti-unting papalapit mula sa langit. Itinaas niya ang kanyang lieg upang sumalubong. Napakabilis, nakita niya ang pamilyar na itim na ahas, ang ugat ni Ngudi Hidu na dumating upang hanapin siya. Yumuko ito kay Ngudi Hidu. Buong paggalang itong bumati, Master. Nang tanungin siya, ang Black Dragon, ni Ngudi Hidu kung kumusta na ang kanyang mga sugat at kung gumaling na ba, lumipad siya. Ngudi Hidu, saan yung ugat? Sa level ng Black Dragon at maikling sumagot, mas maayos na po. Pagkatapos, itinaas ng kanyang ama, ang mas matandang Black Dragon, ang ulo at nakipag-usap ng mahinahon, kami ng aking anak ay talagang hindi alam kung paano ka pasalamatan sa pagligtas sa amin. Sa labas, sumagot si Ngudi Hidu, ito ay trabahong dapat kong gawin. Sa kanyang isipan, napahanga siya sa pagiging matatag ng mga dragon. Basta't hindi patay ang utak, kaya nilang gumaling ng lubusan. Totoo ngang niligtas niya ang ama, ngunit hindi lahat ng mutated beast ay kayang gumaling ng ganito kabilis. Tiningnan ang matandang Black Dragon na nakapaglakbay na sa maraming kontinente, si Ngudi Hidu ay agad na tiyak na natagpuan niya ang tamang tao. Black Dragon, mayroon bang darkness attribute or sa Australia? Sa paanan ng pinakamataas na bundok sa Hilagang Kanluran, mayroong mina ng ore na dating inookupa ng Australian King, posibleng ang Black Dragon mismo bago natalo. Nang marinig lamang iyon, namulaklak ang kagalakan sa mukha ng ahas na gawa sa ugat, Ngudi Hidu. Sumigaw si Ngudi Hidu, napakahusay. Nagpaalam sa mag-ama na dragon, agad siyang lumipad sa direksyon na itinuro ng Black Dragon, labis na sabik sa kanyang puso. Kapag na-absorb ko na ang sapat na darkness ore, maaari ko ng tunay na mabuksan ang darkness space. Nakapunta si Ngudi Hidu sa lugar na iyon, habang mayroon pa ring kaunting sikat ng araw sa pagtatapos ng araw. Ang mga tipak ng bato ay mukhang napaka-ordinaryo, ngunit hindi niya akalain na ito pala ay naglalaman ng isang super-grade na mina ng ore. Kahit pag ginamit ito ng Australian King ng matagal na, napakarami pa rin ito. Sumasalamin ang mga ito sa liwanag sa gitna ng kanilang maitim na ibabaw, na nagbibigay ng kislap na nakakaakit. Bagaman hindi pa niya nakikita ang dami ng mineral na ito para manabik, si Ngudi Hidu ay agad na sinipsip ang dulo ng kanyang ugat sa pangunahing bahagi ng mina,
opisyal na nagbubukas ng daan papasok. Pagkapasok pa lang, ang ulo ng ahas ay natulala sa laki ng darkness ore. Hindi lang ang kuweba ang mahaba at malawak, ang mga bato rito ay napakalaki rin. Tama ring tawagin itong dambuhala. Si Ngutihidu ay humanga tulad ng batang nakakita ng candy at bumungis-ngis tulad ng hangal. Ho ho ho! Napakaganda! Sa dami ng ore na ito, sigurado na mabubuksan ang darkness space. Mayroong mga tauhan dito, ang Ice Dragon, ngunit hindi niya pinansin ang kanyang anyo. Tinapon niya ang ulo patungo sa Ice Dragon sa likuran niya at inutusan, dalhin mo ang lahat ng ito. Ang pagdadala ng ganito kalalaking mutated beasts ay para sa ganitong gawain, hindi ba? Pagbalik sa temporaryong lugar ng pananakop sa Australia, ang buong dami ng mineral ay ibinagsak sa harap ni Ngutihidu. Ang bawat tipak ay napakalaki na nayanig ang lupa, na lalo lang nagpaligaya sa kanya. Dalhin ang mga ore na iyan dito. Nakita niya ang mga ito na mas nagniningning pa kaysa kanina. Patuloy na tumawa si Ngutihidu, hindi maisara ang bibig. Talagang napakaganda. Agad itong ginamit para mapainit ang mga bagay. Ang kanyang mga ugat ay naging matutulis na kawit sa dulo. Ang bawat isa ay kinuha ang isang tipak ng itim na bato at hinila patungo sa kanya. Agad niyang naramdaman na ang enerhiya ng mga ore na ito ay nagdudulot ng pagyanig sa espasyo. Narinig ang malalakas na ingay sa hangin na lalo lang nagpaligaya kay Ngutihidu. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang ugat upang tipunin ang lahat ng bato sa kanyang pwesto at sinimulan ang proseso ng pag-absorb. Wala pa siyang kailanman naging ganoon kasabik sa pag-absorb. Si Ngutihidu ay sinipsip ang lahat ng ito sa kanyang katawan, kasabay ng pagbubukas ng lahat ng kanyang mga gate portal sa kalangitan. Biglang lumitaw ang Berding Life Energy Portal, hindi kalayuan doon ay ang kulay asul, nakahanay sa tabi nito, bumubuo ng isang bilog. Mula sa kawalan, bigla niyang narinig ang parang pagkapunit ng espasyo. Biglang lumitaw ang kulay pula at itim na magkakahalo mula sa isang mahabang guhit, na unti-unting naging isang buong bilog. Si Ngutihidu ay nagtagumpay sa pagbubukas ng darkness space. Ang bagay na ito ay may kulay na malalim na pula tulad ng dugo, at sa paligid nito ay mayroong itim na hangganan na mukhang ibang-iba sa ibang mga espasyo. Nagdala rin ito ng isang tunay na madilim at nakakabigat na pakiramdam. Kaya, mayroon na si Ngutihidu ng 9 na iba't ibang espasyo. At ayon sa advertisement ng system, ang kanyang Darkness Domain Divine Ability ay ang pakikinig sa tawag ng kadiliman, pagbaba ng kadiliman, paggawa sa 10-10 kilometro kwadrado sa paligid bilang teritoryo ng kadiliman, pagtanggal sa lahat ng pandama. Nakakatakot pakinggan. Kailangang subukan agad para mainit. Hindi na niya pinansin ang kanyang mga subordinates. Biglang umagos ang kadiliman mula sa espasyo na parang dambuhalang halimaw, na humahakbang sa lupa ng Australia. Saan man pumunta ang kadiliman, nagbigay daan ang liwanag. Tumingin sa itaas, puro itim na lang ang makikita. Ang mga white teachers, na marahil ay mapaglaro, ay nanlaki ang mga mata at bibig sa takot. Hindi pa nila nakita ang dilim na dumating ng mabilis at may ganitong kasidhi. Malapit doon ay ang trio ng wild boar, golden monkey, at ang Ki-Iridanth, unidentified beast, sumisigaw sa pagtutol. Sunset na, pero ano itong biglang naging ganito kadilim ang kalangitan? Ang darkness space ay may ilang puting tuldok na nakakalat na parang bituin sa gabi, ngunit maliit lang ang kanilang liwanag. Ang ingay na narinig habang lumalapit ito ay unti-unting nawala sa espasyo na natakpan ng kadiliman. Una ay ang paningin na hindi magamit, susunod ay ang tunog na kontrolado, at pagkatapos marahil ay ang amoy, lasa, at mga bakas ay hindi na rin matuklasan. Tiningnan ni Ngutihidu ang notification panel at naging malalim ang pag-iisip. Ang kakayahang alisin ang lahat ng pandama ay talagang hindi maliit. Tiningnan niya ang white teacher na nalilito at natataranta na parang binagsakan ng sako sa ulo, at natawa siya. Kahit isang rank 4 superpowered na white teacher, ay maaaring mabulag na parang langaw na walang ulo, naghahanap ng direksyon ng nalilito. Okay, sapat na ang pagsubok. Unti-unting binawi ni Ngutihidu ang kadiliman. Ang pag-deactivate ay simple lang, tulad ng pagkahagis at pagbawi ng kurtina. Muli siyang natawa habang tinitingnan ang tumpok ng mga bato sa paligid niya. Nakabukas na agad ng kakaibang espasyo sa kaunting pag-absorb lang. Marami pa akong ore. Dahan-dahan lang ang pag-absorb. Ang oras ay dahan-dahang lumipas. Sa isang iglap, kalahating buwan na. Sa kalahating buwan na ito, ang disyerto na dating walang buhay ay nagsimulang tumubo ng mga dambuhalang puno na parang kabute. Ngayon, ito ay naging isang lunti ang gubat.